Meron lang akong tanong sa ating mga kasamahan. Na-experience nyo na ba na lobat ka? Di ba sa telepono, yung telepono nyo. And then 1% hindi ka na mapakali dahil maraming importanteng tawag kayo hinihintay and all. So napakahalaga po ng charger, power source. Kasi kahit gaano kaganda telepono mo, useless din yan pag walang baterya. Tama po ba? Ganyan din tayo spiritually. Alam mo yon, walang power, walang direction, walang bunga kapag hindi tayo connected kay Jesus. Kaya sabi niya sa 1:15, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay magbubunga ng sagana, sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, hindi kayo makakagawa ng anuman. Ang ganda ng sinabi na to, Cha at Ted, Minsan kung pakiramdam mo spiritually dry tayo, kailangan lang tayong kumonek sa source. Ang ganda nung binahagi ni Jesus. Sabi niya, ako yung vine, ako yung puno, siya yung source ng nutrients, siya yung source ng buhay natin. Pag tinignan nyo yung branches o yung bunga, yes, sa kanya namumunga ng mga prutas, pero hindi siya mamumunga pag naputol yung tangkay doon sa pinaka-source sa puno. Sabi, ang critical lang dito, mga kabrad, if you remain in me, sabi ni Jesus, and I in you. Ang susi po sa fruitfulness ay pananatili sa kanya. At pagka tayo nananatiling nakakonect sa kanya, ang bunga automatic po yan. Kumbaga, ang bunga po is just an effect of being connected to the source of life. Kaya minsan, pinipilit nating magbunga, pinipilit nating mamunga, pinipilit nating maging successful, yumaman, maging marangya, sumikat, pero nakakapagod. Kasi mapipil mo empty pa rin. Mapipil mo napaka-unstable nung pagiging fruitful mo. Kung may nakaposisyon ngayon, mabunga ka. Pag hindi na nakaposisyon, wala na. Pag gumagawa ka ng mga side hustle mo na illegal o immoral, mabunga ka. Pero pagka nahuli ka, hindi ka na mabunga. Pero sabi ni Jesus, it's just a result of being connected to me. Kaya sabi niya, apart from me, kung hindi kayo nakakonect sa akin, wala kayong magagawa. Wala rin tayong magagawa na may lasting impact pag gumiwalay tayo kay Kristo. Kaya po at the end of the day, as I end, paano makakonect sa vine? Consistent po na prayer. Patuloy tayong manalangin. Kahit fruitful ka ngayon o hindi, patuloy tayong manalangin kasi may process din po pagiging fruitful. Pangalawa po, yung obedience to His will. Patuloy ka lang sumunod, even if it doesn't make sense minsan. Papatawarin ko yung tao na yan, ang sama-sama niyan. Pero obedience to the will of the Lord. Magiging mabait ako dyan. Magpapakumbaba ako ngayon pag nasa posisyon ako. Ngayon ang pagkakataong makaganti at makabawi. But the Bible says, be humble. Ayaw mo ako bang gaganti para sa iyo. And then of course, living a life of worship. Patuloy tayong maging grateful, mapagpasalamat, mapagpuri sa Diyos na ating sinasamba. Kaya again po, evaluate natin yung buhay natin. Connected ba tayo sa vine? Connected po ba tayo sa power source? Kahit gaano kaganda ang telepono mo, pag walang source ng battery na charger, eventually madidrain din yan at wala rin kwenta yung mga features yan. Kaya again, gusto ko lang po kayo encourage. 1:15, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay magbubunga ng sagana, sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, hindi kayo makakagawa ng anuman. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po na ito ay offer of connection. Kayo po ay libreng nag-o-offer para kami kumonect sa inyo. Ngayon, itong segment na to, this is a way for us to connect to the vine. Salamat Panginoon kasi kami mga branches lamang. Hindi kami pwedeng magyabang kasi pag kami naputol sa source, kami malalanta, matutuyot at susunugin na lang eventually. Kaya Lord, patawarin nyo kami kung minsan we're doing things on our own. We're trying to manufacture joy, trying to manufacture success based on our own capacity and ability. Patawarin nyo kami Lord pag nagiging independent kami from you. Tulungan nyo kami na laging nakadepende sa iyo lamang at wala nang iba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.